Isang malaking kaganapan ang yumanig sa Kamara matapos formal na tanggalin ng Korte Suprema si House Speaker Martin Tambaloslos sa kanyang pwesto. Ayon sa inilabas na desisyon, napatunayang may seryosong paglabag umano si Tamba sa ilang alintuntunin ng saligang batas at patakaran ng Kamara dahilan upang tuluyang bawiin ang kanyang mandato bilang leader ng mababang kapulungan. Dahil dito, lumutang ang mga pangalan ni Deputy Speaker Rodnante Marcoleta bilang sa isang mga matnunong na posibleng pumalit sa pwesto. Kilala si Marcoleta bilang isa sa mga matapang at kontrobersyal na mambabatas lalo na sa kanyang mga paninindigan sa mga isyong pambansa. Ayon sa ilang insider ng Kongreso, mayorya umano sa mga miyembro ang nagpapakita ng suporta kay Marcoleta upang pamunduan ang Kamara sa panibagong yugto ng pamumuno. Habang wala pang final na anunsyo mula sa House of the Representatives, inaasahan sa loob ng ilang araw ay magaganap ang botohan para sa bagong speaker. Patuloy na tumindi ang tensyon sa loob ng Kongreso habang hinihintay ang opisyal na pagupo ng bagong leader. Kami po ay babalik sa oras na may bago pang impormasyon ukol sa mabilis na umuugong na balitang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yan hong totoo dyan. Eto na ho, tuloy ho natin. Talaga naman. Paano po niyo mag-decision? Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Latag yan. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung ano gagawin. Ngayon, kung kayo hindi nyo pa alam kung ano gagawin, ito na nga ho ba sinasabi natin. Yung mga bagong elect na senador, kagaya ni Tolfo, kagaya ni, sino pa ba mga bagong elect na mga senador? Wala na, halos si Tolfo lang ata bago dito eh. Si Tulfo, wala akong bago eh. Si Tulfo lang talaga. Yung iba mga nagbabalik, ika nga. Itong si Kong Dante, di natin pwedeng masabing baguhan to. Kasi matagal hong congressman to. Kaya yung sinasabi mag-aral. Punta kayo sa kanya, tuturuan niya kayo. Mag-aral. Magpaturo kayo sa kanya. Ito na, kay VPO tayo. VP. Game. Teka lang, ba't na dito to? Ay, tutuloy. Game. Accounting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung Pagka ano ho nito, maya-maya ho, ano na lang ho tayo, kumbaga sabay-sabay na lang ho natin papanoorin yan at hindi na ho tayo masyadong babanat sa mga sasabihin nitong si VP Sara. Kasi gusto ho nating namnamin yung mga litanyang bibitawan niya dito sa video na to. PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and the results will reflect the will of the people. Okay, Bril Montalvo. Recently, VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and na-Botas Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Ang narinig ni VP, ganong kalaking halaga ang narinig ni VP na pinamigay dyan sa pagpirma na yan sa impeachment. Grabe, pipirma ka lang, magiging milyonaryo ka na. Nakanto ko. Tapos meron ka pang akap-akap. Kung susumain, sa tingin mo natin, VP, yung mga figure na binanggit nila, hindi pa totoo yan. Kasi ano yan pagdating sa proyekto, talagang pagdating sa akap pala, talagang
daang milyon daw pinag-uusapan. So, baka iba pa Yun yung yung... sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment complaint na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan. Parang ganito yung si BPO. Basta ako relax lang. Bahala kayo dyan. Mag-away-away. Di ba nagkakagulo ngayon? Toby Chanco, itong si Tambaluso. Di ba nagkakagulo-gulo sila? O ito si BP, ako pa interview lang ako. Aaurahan ko lang itong mga reporter na to, di ba? Yan talaga ang maganda. Yan talaga ang ating ika nga. Sobrang natin yan. Crush natin yan si VP. Crush natin eh. Yan talaga maganda. Maganda na, matapang pa. Yan ang mga, yan yung mga ika nga, yan yung mga humahanay. Yang si VP, tapos si Ma'am Eden Santos. Yan yung mga ika nga yung mga crush natin sa larangan ng pagbabalita, yan si Ma'am Eden Santos. Pagdating naman sa politika, wala nang mas gaganda pa dito sa ating Vice President Sara Duterte. Kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators doon sa alyansa. Arjun Relator, German Buntan. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, dun sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment, and of course they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Anong naramdaman nyo nung sinabi ni Bibi? Yan na nga ba sinasabi natin? Masyado kasi nagpadalos-dalos tong administrasyon na to. Matitinag siya dyan sa impeachment? Hindi. Wala akong Sinabi ko na kasi, ayaan nyo na ako. Tatrabaho lang ako eh.
Hindi nyo kasi ako ano sabi ko? Hayaan nyo lang ako magtrabaho sa sidelines. Magmulitika kayo, anong gusto nyo gawin nyo. Pero huwag nyo akong pakialaman. Pinakialaman nyo. Ngayon, ano sabi niya? Wala na akong pakialam. Ma-impeach ako, ma-acquit ako, wala akong pakialam. Gusto ko lang ng bloodbath. Yan ang aking presidente. Ala dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang inuurungan. Ika nga, anong impeachment? Ako matatakot sa impeachment. Magkakalatagan tayo doon. Doon na ilalabas ni VP yung mga dapat ilabas. Labasan ng baho. Magkakalatagan ng mga argumento. Doon tayo sa impeachment. Diyan sa House of Representatives. Ilang beses dumalo dyan si VP? Ilang beses siya dumalo dyan? Hindi man lamang ho siya tinanong. Diba? Nung ayaw niyang mag-oath, sinasabi nila, mag-oath ka, ba't natatakot kang mag-oath? Mag-oath ka. Noong medyo nagigipit na yung mga kasama ni VP, mga tauhan niya. Sige na, mag-oath na ako, makukulit kayo, oath ako. Nag-oath siya, wala man tanong kahit isa. Ganun ho kalalabo yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Kaya sinasabi natin dito, galing-galingan nyo. Yung mga naratibo, yung estratehiya nyo dito sa impeachment na to, yung ilabas nyo na yung pinaka-nyo, yung A-game nyo, ilabas nyo dito sa isa na to. Dahil si BP, walang mawawala sa akin. Kahit na ma-impeach ako, wala akong pakialam dyan. Impeach nyo ako, pero sigurado ko dito sa isa na to, kung madidispatcha nyo ako, sigurado wala na rin kayong balik sa politika sa mga ilalabas ko. Ano ho yan mga kababayan? Kumbaga, hindi ho talaga natansya ng maigi. Netong hindi pa nauumpisa ang impeachment, talo na kagad sila. Talo na ho sila kagad. Dahil sa impeachment na yan, nagkandalaglagan. Ito, totoo real talk tayo dito. Dapat itong si Erwin Tulfo, number 1, number 2 ho yan. Sa totoo lang. Real talk. Pag-umpisa ng kampanya o yung pag-file ng lagi hong una yan. Kumbaga mind conditioning Tsaka yung pangalan Tulfo, yung naging DSWD secretary siya, talagang nakilala din naman siya di ba? Meron ho talagang kargada yan di ba? Malamang sa malamang number 2, number 2. Anong nangyari? Number 1, number 2. Anong nangyari diyan kay Erwin Tulfo? Ayun, lagapak ko siya. Linampasan ho siya nitong si Bam Aquino, nitong pang ilan ba si Tulfo? Basta, hindi na nawala ho siya dun sa pwestuhan niya, na dapat sana nandun siya sa pwesto ni Bam Aquino. Dahil dyan sa ginawa nila na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati yung mga taga Davao, taga Mindanao at Visayas na gustong bumoto dito kay Rafi Tulfo at dito kay Ben Tulfo, Erwin Tulfo at dito kay Ben Tulfo, hindi na ho nila binoto. Isa pa ho yun kung bakit nalaglag etong si Ben Tulfo. Kasi yung dalawang yan, nagkakargahan yan kasi Tulfo may name recall. So itong isang Tulfo, affiliated siya dito sa alyansa. Ngayon, pagka sinabing Tulfo, nung pagdating ng botohan, wala na talaga mga Tulfo dyan sa Visayas at Mindanao straight Duterte. Anong nangyari? Nalaglag pati si Ben. Kaya kung ako sa iyo, Ben Tulfo, sisihin mo rin yan si Erwin Tulfo. Dahil kasalanan din niya, pagkakatalo mo na yan, pati ikaw nakaladkad sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Tuloy. Ma'am, we have Kyodo News, a Japan media base. Ken Sasaki, go ahead. Japanese na to the previous survey, Marcos Trump could not secure the predicted age around 80. Why do you think that Marcos Trump has lost his seat in the Senate? And also, did you talk with your father about the results? Yes. We talked yesterday. We talked for a long time, about 41 minutes, about the results of the elections, both local and national. And I updated him about what are the ways forward with regard to the impeachment and with regard to what we are doing with his ICC case. So he is updated very recently, yesterday. And why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just
the president. Okay, head next. How about evaluation of the previous president of this election? Is he satisfied or? Oh, well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. In English, it's Deserve it. Don't really deserve. I said tagam. Tagam sila. So, yes, we'll just find the translation. For local and yun. Yes, for local. When I gave him updates for local. But before we continue Oh, yes, I know. Naanabiritan na ako ang foundation ko. Ibalhin na siya tanan. Question po, VP, any updates po on how the PRD will take home from the case? Yes, his lawyers are working on how he will swear for his oath. They're working on it, and I don't think they have an answer right now. But I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30. Okay. And also, follow up din sa yung supplemental affidavit na that your camp will be filing on the denying the criminal offenses, grave threats, and inciting to sedition. Yes. Yesterday there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and grave threats. And the lawyers manifested that they will submit a supplemental, some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. Ma'am Ruth, VP, yung assessment niyo po na lahat, almost lahat ng mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Cagayan, Zamboanga, Laguna, nakuha po lahat ng kandidato po natin, PDP. Hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No, we still have to study siguro kung saan nakakuha ng boto ang PDP laban, so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga noong meeting de avance ng PDP laban ay tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially wala talaga akong plano na sumali din sa kampanya dahil na nga nakakaon po kong tagam ato ang 2022 elections, no. So it would be good for PDP to study para kung meron silang senators in the future ay maayos nila yung campaign strategy nila. Mamaya, right, Ma'am Kaisla. Balik sa kung tagam na ay nag-comment na now you learn. Para na ilahan ko ay. Ako po siya, sorry, I have to ask this week. With the overwhelming result sa election, all the third-back natin na nakadao. There are now you are the strongest contender for 2028 presidential. Yes, ma'am. There are also a clamor na nagawa that 2020. What is your take? As I said, no, tung 2019, gipangutan ako kung modagan ko og senator, nagsulti ko dili
Itong 2022, gipangotanan ko kung mudagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko. And I did. Nisulti ko nga dili ko mudagan og president. Ang pagdagan ako og vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons, as I did atong 2021 with regard to running for president. Karin Beltran, Hello po, VP. Good morning. As part of your wishes, VP, nga makadaog ang mga senatorial na imong ito, so are you satisfied with the result? Sa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kanto lang meeting de Avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won, and hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. How do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte daw is losing its other grip sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And 12 of, kasi si Senator Honasan was ranked number 12, no, sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang HNP candidate sa ibang lugar, diba? Dito lang sa loob. Oh, yes. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kaming HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. Bakit ba? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na, cooperation and lahat na, nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman.
At the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. So, pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing nyo? At mayroon bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili mo na in-endorse mo? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!